Gabi, Oriental Mindoro, mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Chamara Vision Network. Ako po si Jake Viray at ito po ang TVNet Newsline. ika-11 sa buwan ng Hunyo taong 2026 at sa ulo ng ating mga balita. Mga mag-aaral, balik eskwela na. DepEd, ipatutupad ang 3 term na academic calendar sa mga pampublikong paaralan. At mga anak ng PDL nakatanggap ng school supplies. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa detalye ng ating mga balita, bilang bahagi ng programang Lakbay Aral para sa mga anak ng PDL, nagsagawa ang Calapan City District Jail ng isang makabuluhang aktibidad para sa mga anak ng persons deprived of liberty na naglalayong magbigay ng suporta sa kanilang mga pag-aaral at kapakanan. Ito ay sa pamamagitan ng pamamahagi ng kagamitang pang-eskwela at pamamasyal ng mga bata sa Calapan Recreational at Zoological Park. Bilang bahagi ng programang Lakbay Aral para sa mga anak ng PDL, nagsagawa ang Calapan City District Jail ng isang makabuluhang aktibidad para sa mga anak ng persons deprived of liberty o PDL na naglalayong magbigay ng suporta sa kanilang pag-aaral at kapakanan. Pinangunahan nila Jail Senior Inspector Leslie Dangupon, Acting District Jail Warden, Jail Officer 3 Crystal Ugay, Chief Community Relations Service Unit at Jail Officer 2 Jacqueline Gaco, Chief Welfare and Development Unit. Ang pamamahagi ng mga school supplies sa mga benepisyaryong bata bilang paghahanda sa kanilang pagpasok sa paaralan. Matapos ang turnover ng mga kagamitang pang-eskwela, dinala rin ang mga bata sa Calapan Recreational and Zoological Park kung saan sila nagkaroon ng pagkakataong makapaglibang, makapag-aral tungkol sa kalikasan at mga hayop at makaranas ng saya at makabuluhang araw kasama ang mga kawani ng PJMP. Layunin ang aktibidad na hindi lamang matugunan ang ilang pangangailangan ng mga anak ng PDL sa kanilang edukasyon, kundi mapalakas din ang kanilang moral at emosyonal na kalagayan. Sa pamamagitan ng mga programang tulad nito, ipinapakita ng Calapan City District Jail ang patuloy nitong malasakit hindi lamang sa mga PDL kundi maging sa kanilang mga pamilya, lalo na sa kanilang mga anak na kabilang sa mga higit na naapektuhan ng pagkakakulong ng kanilang mga magulang. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang mga magulang at mga benepisyaryo sa natanggap na tulong at sa pagkakataong maibigay sa mga bata ang isang araw na puno ng saya, pagkatuto at pag-asa. Ang aktibidad ay naging matagumpay dahil na rin sa gabay at patnubay ng Acting District Jail Warden ng Calapan City District Jail na si Jail Senior Inspector Leslie Dangupon at ni Jail Senior Superintendent Mirasol Vocal, Officer in Charge ng BJMPRO, May Maropa. 13 persons with disabilities o PWDs mula sa iba't ibang bahagi ng Oriental Mindoro ang nakatanggap na libreng brand new wheelchairs sa isinagawang wheelchair distribution program, Changing Lives, One Wheelchair at a Time ng International Wheelchair Foundation o IWF Philippines Incorporated, nakaraang 7 ng Hunyo sa lungsod ng Calapan. 13 persons with disabilities o PWDs mula sa iba't ibang bahagi ng Oriental Mindoro ang nakatanggap na libreng brand new wheelchair sa isinagawang wheelchair distribution program, Changing Lives, One Wheelchair at a Time ng International Wheelchair Foundation o IWF Philippines Incorporated nakaraang 7 ng Hunyo sa lungsod ng Calapan. Layunin ng programa na mabigyan ng higit na mobilidad, kalayaan at pag-asa ang mga PWD na nangangailangan ng assistive devices upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Bukod sa 13 wheelchairs na ipinamahagi, 2 iba pang benepisyaryo ang tumanggap ng walker at quad cane. Nagkaloob din ang organisasyon ng tulong pinansyal sa mga napiling benepisyaryo bilang karagdagang suporta sa kanilang mga pangangailangan. Personal na tinanggap ng mga benepisyaryo at kanilang mga pamilya ang mga pinagkaloob ng kagamitan at ayuda. Marami sa kanila ang nagpahayag ng pasasalamat dahil malaking tulong umano ang mga
matatanggap upang mapabuti ang kanilang kalidad ng buhay. Ang aktibidad ay pinangunahan ng IWF Philippines sa ilalim ng pamumuno ni IWF National Director Marian de los Santos Roda. Katuwang ang mga miyembro ng organisasyon, mga donor at iba't ibang stakeholders na sumusuporta sa advokasya para sa kapakanan ng mga PWD. Bagamat hindi nakadalo si IWF founder Alan Brian Menros, naging bahagi naman ng programa ang kanyang mga magulang na naghatid ng mensahe at suporta at pagpapatuloy sa misyon ng organisasyon na makatulong sa mga nangangailangan sektor ng lipunan. Sa pamamagitan ni Rando Cayetano, International PWD Ambassador ng IWF Philippines, ipinaabot ng mga benepisyaryo ang kanilang taus-pusong pasasalamat sa pamunuan ng IWF, mga donor at individual na patuloy na sumusuporta sa mga programa ng organisasyon. Naging malagang bahagi rin ng programa ang paggawad ng Certificate of Appointment kay Marian Roda bilang National Director ng IWF Philippines. Sinundan ito ng oath-taking ceremony ng mga bagong halal at itinalagang opisyal ng IWF Philippines para sa Oriental Mindoro Chapter at Calapan City Chapter. Nagpakita din ng pakikiisa sa gawain ng mga kasapi ng 517 Squadron ng Philippine Coast Guard Auxiliary. Ako po nagpapasalamat, especially din po sa parents ng ating founder, kay Madam Bing Umali, kay Bukal Yap, sa aking mga officers, kay Ma'am Yanyo, kay Ma'am Josephine Yanyo, kay Ma'am Rosalina Reyes, especially yung Squadron 517, at nais ko pong pasalamatan ng buong team ng Calapan City at ang Oriental Mindoro Chapter, ang lahat po ng ating mga officers ng Oriental Mindoro Chapter. Maraming salamat po sa pagtulong sa akin, sa ating mga kababayan at sa pagsusumikap na maisagawa itong ating programa ngayong araw na po. Ayon sa mga organizer, patuloy nilang isinusulong ang mga programa nagbibigay ng konkretong tulong sa mga PWD at iba pang sektor na nangangailangan ng suporta, kasabay ng pagpapalawak ng mga proyekto at partnership upang mas marami pang buhay ang mabigyan ng pag-asa at oportunidad. Antabayanan ng iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, ika-8 ng Hunyo, bali-eskwela na ang mga mag-aaral sa mga pampubliko at ilang pribadong paaralan sa lungsod ng Calapan. Maaga pa lamang ay marami ng mga estudyante ang nagtungo sa kanilang paaralan. Marami rin ang nakasuot na ng kanilang uniforme at handa na para sa regular na klase. Ang mga naging kaganapan sa Calapan Central School, balikan natin sa ulat na ito.
Ika-8 ng Hunyo, balik eskwela na ang mga mag-aaral sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ng Calapan. Maaga pa lamang ay marami ng mga estudyante ang nagtungo sa kani-kanilang paaralan. Marami na rin ang nakasuot ng uniforme at handa na para sa regular na klase. Sa Calapan Central School sa lungsod ng Calapan, excited ang mga mag-aaral sa kanilang pagbabalik eskwelahan. Bago magsimula ang klase, ilang mga opisyal ng mga konsernadong ahensya ang bumisita dito. Kabilang na dito ang Land Transportation Office, City Disaster Risk Reduction and Management Office at ang DepEd Calapan City Division. Sa mensahe ni LTO Calapan City District Head Mervin Kitain, nagbigay paalala siya sa mga mag-aaral at mga magulang kaugnay sa road safety. Mahalagaan niya na ligtas ang lahat patungo sa eskwelahan at pabalik sa kanilang mga tahanan. Ang LTO po gumaganap sa Brigada Eskwela bilang ang nais po namin ipahit sa inyo yung kaligtasan sa kalsada, road safety. Pakinggan yung mabuti ha, mga mag-aaral. Siyempre, bago kayo pumasok sa kalsada, muna kayo magagaling. Pero malaking bagay yung ligtas kayong dadating dito sa inyong paaralan. Ang kaligtasan sa kalsada ay nasa sa inyo. Kailangan maging maingat kayo sa lahat ng oras bago pumasok sa school. Binati naman ni DepEd Calapan City Division Superintendent Susana Bautista ang lahat sa pagbabalik eskwela. Inaasahan niya ang mga mag-aaral na magpatuloy sa pagsisikap sa kanilang pag-aaral at pairalin lagi ang disiplina at mabuting asal sa araw-araw. Nagpasalamat naman sa lahat si Principal Analisa Montejo sa sigla at patuloy na pagpupursige ng mga estudyante sa pag-aaral. Hiniling rin niya sa bawat isang magulang ang kooperasyon at paggabay sa kanilang mga anak. Ganun rin ang iba pang mga institusyon, grupo at individual na naging katuwang nila sa pagsasaayos sa kanilang paaralan at paghahanda nito para sa panuroang taong 2026 to 2027. Ngayon pong araw na to, maayos naman po. Ang mga bata ay nandito at naka-attend po sila ng ating assembly para sa Panlunes na gawain. Po. Then marami rin pong mga magulang ang nagatid sa kanila at binisita po tayo ng taga-SDO ng ating SDS, si Madam Susana M. Bautista. Sana mga bata, yung inyong kasiyahan, kasayangan, yung inyong interes ay magmumula ngayong araw na ito hanggang sa katapusan ng ating klase sa March 2027. Maasahan ba namin yun sa inyong lahat? Samantala, handa na ang mga eskwelahan sa pagbubukas ng klase. Ganun din ang mga guro para sa pagbabago ngayong taon, kung saan ay pangunahin na dito ang 3-term calendar. Alamin natin ang detalye sa report na ito. Sa programa ng Tamara Vision Network Incorporated na Newsline City Talk, tampok ang mga kinatawa mula sa Department of Education, Calapan City Division upang talakayin ang kahandaan at mga bagong programa sa pagbubukas ng klase para sa school year 2026 to 2027. Ayon sa mga opisyal na nasabing dibisyon, handa na ang mga eskwelahan sa pagbubukas ng klase. Ganun rin ang mga guro para sa mga pagbabago ngayong taon kung saan ay pangunahin na dito ang 3-term calendar. Anila ang pagpapatupad ng 3 term o trimesters na academic calendar ay bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapahusay ang kalidad ng edukasyon at matugunan ang mga hamong kinahaharap ng mga mag-aaral at guro sa kasalukuyang sistema ng pag-aaral. Layunin ng bagong kalendaryo na magkaroon ng mas maayos na paghahati ng mga araw ng pag-aaral at bakasyon upang mabigyan ng sapat na panahon ng mga mag-aaral para sa pagkatuto habang napapangalagaan din ang kapakanan ng mga guro at kawani ng paaralan. Sa ilalim na nasabing programa, hahatiin ang school year sa 3 magkakahiwalay na termino na may nakatakdang academic break sa pagitan ng bawat termino. Ito pong ating bago, tinatawag nating 3-term school calendar ay officially na-launch sa pamamagitan ng DepEd Order number 9 Series of 2026. Ito ay pagbabago sa calendar lamang. Hindi po ito
nagsasabi na nagbago ang curriculum. Hindi po nagbago. Ang nagbago ay ang kalendaryo. Umipod lamang po ang mga araw na dapat ay dating 4 quarters, ginawa na ngayong 3 terms. Tahalip po na tawagin na quarters, ginawa na po itong first term, second term, and third term. Yan. Or term 1, term 2, term 3, aninman doon. Ito ay nangyari dahil sa ginawang review ng DepEd Central Office together with consultants and other stakeholders. Actually, nagkaroon sila noon ng mga online na survey at nag-participate po ang marami dito. Para naman anila sa private schools, ang 3-term calendar ay hindi inuobligang ipatupad. Subalit mariin nila itong hinihikayat upang magkaroon ng iisang programa ang lahat ng paaralan at walang maging aberya sa mga mag-aaral na nais lumipat sa mga pampublikong paaralan. Sa nasabi ring talakayan, muling ipinaalala sa publiko ang polisiyang no collection policy sa mga mag-aaral. Nagpasalamat rin ang mga opisyales sa lahat ng mga ahensya, grupo at individual na naging katuwang ng DepEd Calapan City Division sa matagumpay nilang pagsasagawa ng Brigada Eskwela. Magbabalik po ang TVNet News na makalipas lamang ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to. you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Isinagawa ng pamahalaan ng Calapan ang 2 araw na programang kamustahan ni na Lolo at Lola nakaraang June 8 hanggang June 9 sa City Hall bilang bahagi ng pagpapatibay sa kakayahan ng mga lider ng sektor ng mga senior citizens sa lungsod.
Isinagawa ng pamanalusod ng Kalapan ang 2 araw na programang kamustahan ni na Lolo at Lola nakaraang 8 ng Hunyo hanggang 9 ng Hunyo sa City Hall bilang bahagi ng pagpapatibay sa kakayahan ng mga leader ng sektor ng mga senior citizens sa lungsod. Sa pangunguna ni na Mayor Doisy Liachon at Vice Mayor Pim Ignacio, isinagawa ang programa na may temang Senior Citizen in Action, Building Strong and Compassionate Leadership na naglalayong higit pang paunlarin ang kaalaman at kakayahan ng mga nakatatandang leader sa larangan ng pamumuno, pakikipag-ugnayan at paglilingkod sa kanilang mga komunidad. Pinangunahan ng City Social Welfare and Development Department sa pamamahala ni CSWDO Chufi Bahia ang nasabing pagsasanay na dinaluhan ng mga kinatawan at leader ng mga samahan ng senior citizens mula sa iba't ibang barangay na lungsod. Tinalakay sa programa ang mahalagang paksa kabilang ang leadership and governance, effective communication and public relations, financial transparency and basic documentation, roles and functions of CSWDD, Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA at Senior Citizens Federation. Kasama rin sa mga naging paksa ang conflict management and problem solving, emotional intelligence and stress management, mga usaping may kaugnayan sa OSCA at mga umiiral na ordinansa ng lungsod na mahalagang malaman ng mga nakatatandang mamamayan. Ayon sa pamahalaan lungsod, mahalaga ang mga ganitong programa upang mabigyan ng sapat na kaalaman at kasanayan ang mga senior citizen leaders na magsisilbing katuwang ng pamahalaan sa pagsusulong ng mga programang nakatuon sa kapakanan ng mga nakatatanda. Sa pamamagitan ng pagsasanay, inaasahang mas mapapalakas ang kanilang kakayahan sa pamumuno, mapalawak ang kanilang pakikilahok sa mga gawaing pangkomunidad at higit na maitataguyod ang kanilang mahalagang papel sa pagtataguyod ng isang mas maunlad, maayos at may malasakit na lungsod ng Kalapan. Sa ating police report, arestado ang passenger van driver at konduktor sa bypass operation na isinagawa ng mga otoridad kung saan ay nagkaroon ng habulan sa kahabaan ng highway sa Barangay Santa Isabel sa lungsod ng Kalapan. Narito ang ulat. Tila naging malapelikula sa totoong buhay ang naging eksena sa maaksyong pagkaaresto sa 2 suspect na sangkot sa di umunay pagtutulak ng ilegal na droga sa Barangay Santa Isabel, lungsod ng Kalapan. Pasado 5:30 ng hapon ng June 2, 2026, gamit ang pampaserong van nangyari ang transaksyon sa pagitan ng mga suspect at pusher buyer sa isang gasolinahan na kung saan matapos ang palitan ng droga at pera ay maagap na inaresto ng mga operatibang isa sa mga suspect at sa tagpong iyon ay biglang pinaharurot ng alertadong driver ang sinasakyang van patungo sa katimugang bahagi dahilan upang maganap ang matinding habulan sa pagitan ng tumatakas na suspect at mga operatiba. Tumagal ng halos 4 na minutong habulan na umabot sa Barangay Bayanan 2, Calapan City bago na corner at tuluyang nasa koteng umiskapong driver. Ang matagumpay na anti-drug operation ay pinangunahan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Mimaropa Oriental Mindoro Provincial Office katuwang ang Philippine National Police Drug Enforcement Group. Sa ulat ng otoridad, nakumpiska mula sa mga suspect ang siyam na piraso ng medium heat sealed transparent plastic sachet na hinihinalang shabu na tumitimbang na tinatayang 55 gramo na may standard drug price na umaabot sa 374,000 pesos. Bukod pa sa iba pang drug paraphernalia, nabawi din mula sa suspect ang ginamit ng marked money na nagkakalaga ng 16,000 pesos. Ang mga naarestong suspect ay 31 taong gulang, isang konduktor at residente ng Barangay Poblacion, Bansud Oriental, Mindoro. At ang 41 anyos na lalaki, isang van driver at residente naman ng Barangay Proper, Bansud Oriental, Mindoro. Matapos ang inventaryo sa mga nakumpiskang ebidensya na isinagawa sa presensya ng mga suspect at isolating witnesses ng media at elected barangay official, ang mga suspect, ebidensya pati na rin ang sasakyang ginamit sa transaksyon ay dinala sa kustodiya ng PDEA Mimaropa sa Barangay Sapol, Calapan City. Nahaharap ang 2 suspect sa kasong paglabang sa Sections 5 o ang sale of dangerous drugs, 11 o possession of dangerous drugs, at 12 possession of drug paraphernalia, Article 2 ng Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube. I-type lamang po ang Newsline Newsline. Bisitahin at i-like rin namin Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments, suggestions,
Mga balita at impormasyon na nais yung iparating sa aming programa. Tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo, hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli, si Jake Viray na nag-iiwan sa inyo na isang magandang gabi at marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.